100% zero si Martin sa Northern Luzon. Bakit? Hindi ba kayo nabibigyan ng ayuda dyan sa Northern Luzon? Grabe ka naman, Martin. Bakit tayo mo mamigay ng ayuda dyan sa Northern Luzon? Yari kayo. Boss Buds, pwede bang ma-impeach si Martin? Hindi po impeachable ang congressman. Pwede po silang kasuhan kasi. Kakasuhan mo yan, pati senador pwede pong kasuhan. Ang pwede pong impeach yung Pangulo ng Pilipinas. Eh, sino mag-impeach? Kinakailangan mo ng 100 plus na congressman na sumang-ayon na i-impeach si Marcos. Okay lang yan, natural sila nakaupo. Kahit ubusin lang nila ang pagbenta, wala na kayong magagawa. Wala nga kami magagawa, hindi namin maawat, pero ma-expose namin. Ayun talaga. Ganun talaga ang demokrasya. May ginagawang kalokohan, meron naman pong taga-expose. Kami naman yun. Di ba? Yun po yun eh. Hindi nyo po pwedeng pigilan yung mga tao na mag-expose. Kung sa tingin mo tama yan dahil kampi ka lang doon, tama lang na ibenta lahat, eh wala tayong magagawa. Wala nang matitira. Pagkatapos ni Marcos, wala nang matitirang asset na ibenta na lahat. Pagkatapos ni Marcos, mahirapan na tayong mangutang. Alam niyo po, walang masama sa pangungutang kung nagagamit tong puhunan para kumita uli. Pero kung yung nangungutang ka para lang ipamudmud ni Martin, patay tayo dyan. Yun po. Parang sa normal na buhay yan, kung ikaw nangungutang, no? Kung ikaw nangungutang tayo, tapos ibibili mo lang ng iPhone 16. Tapos hulug-hulugan mo yung uutangin mo. Pero kung ikaw ay mangungutang katulad ng ginagawa ng mga negosyante para dagdag sa kanilang puhunan, eh maganda po yung pangungutang. Kung sa Pilipinas yan, nangungutang ka para pampagawa ng mga infrastructure, totohanang flood control. Pinakita ko po sa isang channel ko, no, bakit walang baha rito sa BGC. Pinuntahan ko dun yung Burgos Circle. May hukay sa ilalim yun, 4 na palapag. Ang laman po nun sa loob, 8 Olympic-size swimming pool. Kaya lahat po ng drainage papunta po ron dito sa BGC. No? Ayun po yun. Naipon po doon, pag umulan, hindi na kayang punuin yun. Kaya baha na ang buong Metro Manila, BGC, walang baha. Ganyan po ang halimbawa ng flood control. Ay, may pag-asa pala yung flood control natin. Kasi si Torre daw ngayon ang mag-hunting kay Roque tsaka kay Bantag eh. Biruin nyo kung ilang hukay. Kung ilang hukay ang gagawin ni ang banta ni Torre. Kahit saang kahit saang hindi lupalop eh, kahit saan pa kayo magtago. Hukay ni Torre. Crazy Brooks, pag matalo si Martin sa Okada, sana makukulong. Sa Pinas or USA. Kung sa USA po yung kaso niya, di doon po yan. Di wow. Totoo, Boss Buds, nag-process pa ako ng requirements para sa AKAP. Yung pala, magpalista muna at wala pang available. Kung di ka pa kaalyado, di ka priority. Di ba? So ilan po yung mga hindi mabibigyan ng ayuda? Lahat po yan hindi boboto sa kanila, lalo na yung mga nag-apply. Senior Traveler, politics is addition and it's a numbers game. Mukhang Huwag ka naman ganyan. Mukha raw sinto si Martin.
Alam niyo po, pag narinig kayo ng mga sinto-sinto, magagalit sa inyo. Si Dan Fernandez, last term niya ngayon, tatakbo siya dito sa Laguna. Governor, sana hindi manalo. Depende sa mga taga Laguna yan. Kung tuwan-tuwa yung mga taga Laguna na ano muna eh. Pakita lang po natin. Sige. Isa pa, Martin. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Ansayang po siya. Tama ka ba dong binigyan nila ayuda, hindi boboto? Kaya po siya masama pa yan eh. Wag po natin boboto yung 12 kandidato ni BBM. Kasi patunayan natin, mahirap po yung ayaw tayo ng ayaw sa kanila. Pagdating ng botohan, puta, boto natin lahat ng senador nila. Yari tayo dyan. Parang side effect yan ng nakapulburon. Hindi. Ganyan talaga siya magsalita. Di ba yung 5,000? Pag na-excite sila. Ganyan talaga pag na-excite eh. Na ano sila yung... $110 million ang tao sa Pilipinas. Kung bibigyan ng 1 milyon bawat tao, di maubos ang 1 billion. Mayaman sana ang Pilipino. Hindi naman. Grabe ka. Ang 1 billion po, 1,000 million lang. Hindi po kaya. Mali yung kwenta mo. Kasi gagawin talaga nila na maalis si BP bilang vice. So kung maalis siya, at least senator na siya. Hindi po. Alam niyo po, pugok, no? Wala pa pong ganyan vice president tumakbo sa mas mababa. Hindi po gagawin ng isang tao yan. Parang maling, wala pong ganyan mag-isip. Sir Baz, attorney pala yan. Paano pagdaldala niya sa korte? Hindi, ano po yan? Sa English, diretso siya. Sa Tagalog siya hirap eh. Bad, nagagandahan ka ba kay Imelda o hindi? Sino si Imelda? Imelda Papin? Sino Imelda? Imelda Marcos? Nakita ko si Imelda Marcos, may matanda na eh. Alam niyo po, sa edad yan, depende sa edad mo eh. Halimbawa, sabihin natin, ito halimbawa sabihin natin maganda si Vivian Velez, di ba? Tayo maniniwala tayo, pero yung bata ngayon, sabihin mo, ang ganda no, Vivian Velez. Magtataka sila paano tayo nagandahan. Kasi nakita natin si Vivian Velez na maganda, sexy, natanim na sa utak natin yun. Ganun po yun. Kaya kayo, kung nagagandang kay Imelda Marcos, nakita nyo siguro si Imelda Marcos nung bata pa sila. Ako nakita ko na nagkamulat ako, matanda na si Imelda Marcos. Sa picture ko nila nakitang bata pa yan. Boss, bakit si Trilling senador tumakbong mayor ngayon? Hindi na siya manalo. Gustuhin niya man. Hindi naman po siya senador ngayon eh. Galing po siya sa talo po siya nung vice president, talo po siya nagsenador. Natansya niya, pag senador pa rin tatakbuhan niya, malamang talo pa rin siya. Marunong po silang tumantya. Iba po si BP, kasalukuyan pong vice president si BP, kasalukuyang vice president. Bakit nyo patatakbuhin ng mas mababa? Kasalukuyan. Taga Leyte ako pero di ko gusto mamuno yan si Tamba. Kawawa Pinas. Parang Leyte lang yan.
Kita mo, mga taga Leyte, oh. Oh, maawa ka naman sa Leyte, hindi nila maipagmalaki, uy. Sir Buds, si GMA nag-congre... Hindi po yun yung point ko. Ang sinasuggest niya, habang Vice President, tumakbo na senador. Hindi po ganun yun eh. Wala pong, bakit ka tatakbo na mas mababa sa posisyon mo? Si GMA po, tapos na siyang magpresidente nung tumakbo siyang congresswoman. Ang sinasuggest po nung isa nating kasama, ngayon tumakbong senador, ngayon. Vice President siya ngayon eh. Si GMA po, tapos na yung termino niya nung tumakbo. Si Solicitor General Mercado. Ayun, di ba? Katulad nung puta, nagsisip-sip pero sisiraan. Hello po, Sir Buds. Kaya sana, this coming election, kaya pag yan yung mga pinaligid mo sa'yo, yung mga paninira, negative ka. Yung negative yung magiging leadership mo. Kasi galit ka lagi. Pag nakita mo, ma'am, ayan na naman yan. Kaya, ma'am, pag sinisiraan, mga, di ako mahilig dyan. Pag yung makikipagkwentuhan lang meron akong technique eh. Natatagong technique. Pag ayaw ko na makipag-usap, di siyempre, pinaupo mo siya, tapos yung magkukwentuhan lang kayo. O sige, di ano na tayo, aakayin ko na siya pala. Yung kunwari, siyempre tatayo ka na eh. Tatayo na rin yung kausap mo. Mga natataging technique ko yan eh. Lalo na yung mga, yung nag-o-offer ng kung ano-ano. Siyempre, pakikinggan mo naman dahil tinanggap na. Pag tumayo ka, puwersado na silang tumayo eh. Sige, pag-iisipan ko yan ha. Pero hindi ka nakaupo na sabihin mo pag-iisipan. O sige, pag-iisipan ko yan ha. Pero yung kamay mo, nakaakay na sa kanya palabas ng Sabay kunwari may kakausapin kayong mga sekretary mo. Okay na ba, naipasa na ba natin yung yung ganun ang mga technique ng tapos na yung usapan natin na hindi mo sinasabi na tapos na ako makipag-deal sa'yo. Pag na siya, pakihatid nyo si ma'am. Saan ka uwi, ma'am? May sakyan ka ba? Ihatid nyo muna si ma'am. Sakay nyo ng tricycle. Suwalik na ako. Ganun lang. Kunwari, ikot na ako. Ma'am, ingat po. Natatagong technique naman. Hello po, Sir Buds. Kaya sana, this coming election, boto natin yung may puso, talino. Hindi po. Ang iboboto ko po, mga Duterte. Kahit saan naman may sip-sip, kahit sa school pa lang meron ng sip-sip eh. Oo nga po, kaya lang yung paggamit sa kanila, na-encourage mo ba sila na magsip-sip? Pag-sip-sip, yung gusto lang magpakitang gilas eh. Yung iba nagpapakitang gilas sa pamamagitan ng paninira. Meron po mga taong ganun eh, yung para lang sila gumanda sa tingin mo, tutuntungan nila yung iba, di ba? Pero meron po mga tao na gusto talaga nila magpakitang gilas. Marami silang mga ideya. Yan, tatagal ang kwentuhan namin yan. Gusto ko yun, mga idea person, mga idea pinag-uusapan namin. Sir, may puno tayo dyan. Lagyan kaya natin ng ng bahay para makakapagpahinga. Oo nga no. Sige nga, paano yan? Nahilig ako sa mga ganyan, yung mga hindi ko pa naiisip, bigla may magbabato sa akin. Yan yung mga gusto ko eh. Hindi yung mga pangkaraniwan. Tsaka mga problema, ayoko niya. Kaya para sa akin, bigyan ako na ayuda, hindi ko pa din siya iboboto. Kasi yung namigay ng ayuda, sila man loloko sa gobyerno pag sila nakaupo. Niya lahat kalokohan gagawin nila, isipin natin yung mga yun. Alam niyo po, sa totoo lang, ngayon lang po yung ayuda-ayuda buong taon, no? Useless din yung mga kandidato na may puso sa paninilbihan pero nandun sa timbangag dahil corrupt din ang paninilbihan. Kahit magaling ka, ito nga, di ba? Si Tol.
magaling na yan, eh, pero wala rin.